Heto mga kadonatics, Executive Secretary ng Pangulo na si BBM, natikman din ang maanghang na tanong ni Eden Santos ng Net25. Before that mga kadonatics, ang Executive Secretary, they call it a little president kasi makapangyarihan din to. Siya yung parang puno sa lahat ng mga cabinet secretaries. Parang siya yung nag-oversee sa lahat ng mga cabinet secretaries. Kaya makapangyarihan to mga kadonatics. Pero hindi siya nakaligtas kay Eden Santos ng Net25. Of course, based sa caption natin mga kadonatics sa ating video, para din si Auntie Claire kung sumagot. Nako naman, iba talaga no, pag yung Pangulo, wala sa katinuan mga kadonatics, pati yung mga under niya, naaapektuhan din. Ganito na sila kawalang kwentang sumagot mga kadonatics. Sa panahon ni Tatay Digong, matitino ang mga liderato. The way they handle questions is totally different now. Eto mga kadonatics, pakinggan natin. Eden Santos po from Net25. Good afternoon po, ES. Pwede naman daw pong sibakin ni Pangulong Marcos, yun pong mga gusto niyang alisin, bakit nagpasubmit pa raw po ng courtesy resignation. And pasensya na po if I have to ask this, di daw po ba ito parang pampapogi lang sa public? Natikman nga mga kadonatics. Totoo naman, pampapogi lang. Dahil na-alarma siya sa resulta sa election mga kadonatics. Ayun, nagpatawag ng courtesy resignation sa lahat ng mga kabinete niya. Nung nag-resign yung mga kabinete, nagsubmit ng resignation letters, walang tinanggap. May mga tinanggap mga kadonatics sa PCO, Presidential Communication Offices. Pero yung sa cabinet secretaries, ewan ko kung may natanggal talaga. Tama nga, pampapogi. Ito yung sagot niya mga kadonatics. Ay, alam nyo, mahirap naman na sabihin nyo kung ano ang dapat, hindi na kailangan na mag-courtesy resignation. Ilagay ninyo ang sarili ninyo sa aming pwesto. Kung tamaan mo yung isang tao, ano ang lalabas na mukha mo? It's best that we did it this way. So para ano yung courtesy resignation? Para saan talaga, Mr. Secretary? Para saan talaga yun? Bakit nagpatawag siya ng ganun? Pero nung nag-submit na ng resignation letters, wala namang tinanggap. For saan? Talagang papogi lang. At itong namang secretary mga kadonatics, parang walang kwenta din kung sumagot. Di ba? Kay Tatay Digong mga kadonatics, pag ikaw isang tiwali, nako, diretso na, wala nang warning pa. Ganon si Tatay Digong. Ganon kawik ngayon ang presidente natin. So that it will be more honorable for them. Honorable? Hindi naman kami yung diktador na magsasabi, oy, wala ka na, sisipain mo na. When I said diktador, nako, parang napaka-ironic yung sinabi niyang diktador mga kadonatics kasi ang nangyayari ngayon mga kadonatics, the president is acting like a dictator now mga kadonatics. Sabi nga ng iba, white martial law sa Pilipinas. Dahil kung against ka sa kanya, siba ka or ipapakulong ka. Anong nangyari sa isang pulis mga kadonatics na nag-record lang siya na ang sinabi niya lang sa video mga kadonatics, kung ako ang uutusan ni BBM na ipadampot ganon si PRD, hindi ko susuwayin ko kasi maling-mali talaga yung utos niya. Anong nangyari ngayon? Kinulong. Kanina lang. Today ata mga kadonatics, no? Dinakip na talaga siya. Ganon. That we are all serving at the will of the President. At the President's pleasure. We have to humanize. So, demanding a courtesy resignation is the best way of doing it. Because all that you can do is just to accept. And that's the end of the debate. You don't really need to follow what others are saying because they are not in the saddle. They may have different views of it when their time comes, if ever that time will come. Pero the best advice is our own counsel, our own conscience. Quick follow-up lang po. Can you consider it as failure po on the part of the President na nakapaglagay po siya, nakapagtalaga ng mga official na underperforming or not performing well? And meron po ba tayong timeline kung kailan po mararamdaman ng ating mga kababayan itong mas maganda at maayos na serbisyo sa public sa mga bago? Dalawang tanong yan. Yung unang tanong mo, ikaw ba pag meron kang niligawan, alam mo ba na may ibig sabihin nun, at the start, you do not know how this guy will perform. Oh. So, palpak nga talaga mga kadonatics. Before ka naman mga kadonatics,
tatanggap ng employee, alam mo na yung credentials niya. Alam nyo na yung history niya. So dapat, nung tinanggap mo siya, alam mo na he is going to perform well. Halos lahat, underperforming mga kadonatics yung kabinete niya. Parang cut slot lang. Ikaw, di ba? May experience ka nito. Ikaw, kunin ko cabinet secretary, dito ka sa DOTR or dito ka sa DPWH or so on and so forth. Without considering their credentials. Now, you're saying, executive secretary, kung may nanliligaw sa'yo, of course, di mo alam yung totoong ugali. Kaya nga, dapat alamin mo bago mo pakasalan or bago mo sasagutin. Nako. So that's more or less a very, hindi ko masabi ko anong tanong yan. Yung pangalawa na tanong mo, hindi nga nasagot ng tama mga kadonatics. Tingnan mo, wala talaga sa... Ay, nako. Ano na ba yun? Mararamdaman kagad. Agad. Wala nang iba eh. Kung mararamdaman ka agad yung magandang serbisyo daw. 3 years na mga kadonatics underperforming, wala talaga. Mismo ng presidente nagsabi na wala talagang nagawa yung kabinete niya. Kaya nga, courtesy resignation yung sinabi niya doon eh. Sabi pa niya, hindi nakikinig yung mga kabinete niya. Nako. Wala, di ba? Walang sense talaga. Ang trabaho mo ay mag-deliver ng tinapay, deliver ka ng masarap ng tinapay. Ganun lang. Hindi naman pwedeng, bukas pa. Wag. Ngayon na. Kasi taong bayan naghihintay. Ay, nako. Parang si Yontiveros talaga magsalita mga kadonatics din. Yung mga sinasabi niya is totally opposite sa mga nangyayari. Na-feel nyo ba na maganda yung nangyayari ngayon? Nako, I doubt it. Eto, si Claire Castro, sinagot na si Inday Sara Duterte na marami daw investors ang natatakot ngayon dahil sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Dahil daw hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Bakit hindi magpapatuloy? At sabi naman ni Inday Sara doon mga kadonatics, ba't nyo isisisi sa akin yan? Ba't nyo isisisi sa akin yung mga investors na hindi makapag-invest sa Pilipinas dahil sa impeachment? Bakit nyo isinisisi sa akin yan? Sabi niya, poor na talaga, pabagsak yung Pilipinas kaya wala ng investors. At sabi naman ni Claire mga kadonatics, eto, pakinggan natin. Yusek, good morning. Reaction lang po ng Malacanang. Sa press briefing kasi kahapon sa House of Representatives, sinabi ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy na maaaring maapektuhan ang investor confidence kung masyadong matagalan ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay, mismong nasa business sector na po ang naaalarma sa nangyayari dito sa Senado patungkol po sa impeachment. Inaamin niya talaga dito mga kadonatics, inaamin ng administrasyon na dahil daw sa impeachment kaya natatakot na yung mga investors. Grabe talaga grabe makapangsisi mga kadonatics. Siya yung Pangulo, isinisisi kay Inday Sara Duterte ang nangyayari ngayon. Grabe, di ba? Trial. At hindi po talaga na naisin na makapag-invest, na maa-alerto po talaga mga investors natin. Kung may issue po at inaakusahan ng isang leader ng korupsyon at mukhang nakakampihan pa ng ibang senator judges. So, napakawalang hiya talaga makapagsalita, no? Grabe ang korupsyon ni BBM ngayon, pati yung mga kabinete niya sa Kongreso. Pero ibinentang nila lahat kay Inday Sara Duterte. Karapalan talaga mga kadonatics. Sobra na talaga. Pray all together mga kadonatics na mawala na to sa pwesto lahat-lahat ng mga kugmong to. So, nakakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin, natanggal na po ang Pilipinas dito sa Financial Action Task Force Gray List na nakapagbigay po ng mataas na investor confidence sa bansa nito lamang taon. At sinabi rin po ng ADB na na-maintain po ng Pilipinas ang napakaganda pong economic outlook for 2025. Mga kadonatics, tanungin ko kayo, please comment down below. Totoo ba talaga itong mga sinasabi ni Auntie Claire? Totoo ba talaga? Down below mga kadonatics. Kasi makikita mong successful yung Pilipinas kung maganda yung nararanasan yung sa mga below average na mga kababayan natin.
Kung sinasabi ng taong bayan, karamihan ng taong bayan, especially sa below average, na okay yung Pilipinas, na nararanasan nila kung gaano kaganda yung pamamalakad ng administrasyong ito, then so good. Okay, wala tayong problema niyan. Pero ang nangyayari mga kadonatics, karamihan ang nagsasabi, kurakot, walang nangyaring maganda sa Pilipinas. Palubog. So, saan yung susundin mo? Yung teorya o yung nangyayari? Totoong nangyayari. Shall we call it reality? Of course mga kadonatics, sabi nga nila, theory is useless kung walang application. Di ba? Kung nakikita mo ang sa baba mga kadonatics, nagsastruggle sila, then your theory is useless. Kung hindi suportado ng nangyayari sa baba mga kadonatics yung teorya mo, your theory is void. That is just hypothesis actually. So, wala. So, nakakahinayang po kung ang ekonomiya natin ay maapektuhan ng dahil lang po sa nangyayari sa Senado. So, ang panawagan lang Isinisi talaga kay Inday Sara Duterte yung paghina ng ekonomiya. din po natin sa Senado patungkol po sa impeachment trial. Hindi naman po para pabilisin o manghimasok tayo sa ginagawang impeachment trial, kundi sundin lamang po ang konstitusyon at ang rule of law. Yan din lang po ang ninanais ng Makati Business Club. Di ba? Ilang beses sinabi ni Bongbong Marcos na kung pwede lang hindi ipagpatuloy yung impeachment case. Ngayon sinasabi nila dahil sa impeachment case mga kadonatics, dahil hindi matuloy-tuloy, natatakot na yung mga investors. Saan ba talaga yung totoo anti-Claire? Saan ba talaga palingkera? Other Yusek, sang-ayon po ba ang Malacanang sa panawagan ng business community na kailangan talagang bilisan na ang trial upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at kumpiyansa ng mga investor na mamuhunan sa ating bansa? Muli ulitin natin, hindi po kasi manghihimasok ang Pangulo sa proseso sa Senado patungkol po sa impeachment trial. Pero kung yan po ang nakikita po ng mga nagnenegosyo, investors natin sa Pilipinas, eksperto sila sa mga ganitong bagay, kung ano ang mas makakabuti sa ekonomiya. Sa tandaan natin, ang sabi lamang po ng Pangulo, sundin ang konstitusyon at ang rule of law. Isa lang ibig sabihin yan, ma-impeach si Inday Sara Duterte. Wala na. Dami pang mga achibureche na mga sagot. Nako naman. Grabe talaga karapalan yung mga nangyayari ngayon mga kadonatics. Nakakainis. Lahat na lang mga negative thoughts mga kadonatics gusto kong i-express, pwede ko ma-express dahil sa inis. Anyway, comment down below mga kadonatics and God bless you. Take care all the time mga kadonatics. Bye-bye.